Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naantala ang trabaho at serbisyo dahil sa naranasang global IT outage na dulot ng isang cybersecurity provider na gamit ng maraming kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-shutdown ang karamihan sa mga computers kaya naging mano-mano ang transaksyon sa ilang bangko, ospital at iba pang establishmento. Kasama sa mga naapektuhan ng ilang kumpanya at airlines sa Pilipinas, may mga flights nang na-delay o di kaya'y nakansela dahil dito. Mula sa NAIA Terminal 3, nakatutok live si Gino Gaston. Gino. Mel, Atom, Emil, mga kanselado o di kaya'y delayed international at domestic flights at syempre yung mga nag-iinit ng ulo ng mga naabalang pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport ang ilan lamang sa naging epekto ng pandaigdigang IT outage. Dito nga sa Terminal 3, kitang-kita ang naipong tao sa check-in counters at ilan dyan nakausap natin at sinasabing kanselado ang kanilang mga flights pero wala pang linaw kung paano i-rebook o i-refund ang mga ticket. Marami rin dyan may mga flights ngayong alas 8 ng gabi pero sa sitwasyon ngayon tila hindi naaabot ang mga yon. Bukod sa Cebu Pacific at AirAsia, ilang bangko rin ang nagkumpirmang naapektuhan sila ng global IT outage. Apektado raw nito ang ilan sa kanilang mga serbisyo at mga transaksyon. Kanila raw minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga service provider para maibalik ito sa normal. Ayon naman sa Department of Information and Communication Technology, kanilang mahigpit na minomonitor ang IT outage. Dinulot daw ito ng faulty update ng isang cybersecurity provider. Ang outage na ito ay nakakaapekto sa maraming kumpanya sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Tiniyak nilang hindi naman ginagamit ng DICT ang kaparehong cybersecurity service, kaya wala raw naapektuhan sa sistema ng DICT. Patuloy daw nilang inaalam kung gaano kalawak ang epekto ng outage na ito. Emil, hindi lamang sa Metro Manila nararamdaman ang epekto ng nasabing outage, kundi maging sa ibang paliparan, hindi lamang dito sa bansa, kundi maging sa ibayong dagat. Emil. Maraming salamat, Gino Gaston. Ang tinitignang ugat ng problema sa computer systems ng mga airline, bangko at negosyo sa iba't ibang panig ng mundo, ang problema sa produkto ng isang global cybersecurity firm. Ang naging epekto ng global IT outage sa iba pang bahagi ng mundo sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Unang iniulat ang issue sa Australia nang makaranas ng outage ang media, mga bangko at telecom companies. May mga nagsara ring supermarket at stores doon dahil ang mga gamit nilang computer nagpakita na ng tinaguriang blue screen of death. Ito yung lumalabas sa mga computer screen na gumagamit ng Windows operating system kapag may error sa sistema. Apektado rin ng airport sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Amerika, may kanseladong flight sa iba't ibang state dahil sa shutdown ng lahat ng computer systems tulad sa Hong Kong. Nagma-manual check-in na sila pero hindi raw apektado ang flight operations. Ganito rin sa ibang airport sa Asia, Europe at Africa. Sa United Kingdom, nagkaroon din daw ng problema ang mga booking system na gamit ng mga doktor. Batay sa alert na sinendang CrowdStrike sa kanilang mga kliyente, may issue sa kanilang Falcon sensor na nagdulot sa Windows na mag-crash na nauwi sa blue screen of death. Batay sa ulat ng Reuters, hindi dapat maapektuhan ng insidente ang home computers. Ayon sa gobyerno ng Australia, posibleng may kinalaman ito sa issue sa global cybersecurity firm na CrowdStrike na ginagamit ng maraming negosyo sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa security ng mga Windows computer at server. Sabi ng Microsoft sa isang pahayag, mas umaayos na ang kanilang services habang patuloy silang nagpapatupad ng mitigating actions. Sabi ng National Cybersecurity Coordinator ng Australia, walang indikasyong cybersecurity incident ang global outage. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Inalmahan ng ilang senador ang Facebook post ni suspended Mayor Alice Guo kaugnay ng hindi niya pagsipot sa mga pagdinig. Gas-gas na raw ang mga paliwanag ng alkalde at imbis na puro post, hinamon siyang humarap na sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Matapos isyuhan ng arrest order ng Senado dahil sa hindi pagsipot, bumuwelta si suspended Bamban Mayor Alice Go sa kanyang Facebook page. Aniya, hindi siya nakadalo sa mga pagdinig ng Senado dahil sa pagod at trauma. Nagtataka raw siya kung bakit tila pinagdidiskitahan siya ni na Senador Win Gatchalian, Risa Hontiveros at iba pang tanggapan. Kung may ebidensya raw laban sa kanya, handa siyang humarap sa patas at tamang forum. Sagot ni Hontiveros kay Go, humarap sa Senado imbis na puro Facebook post. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsusocial media. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Dagdag ni Senate President Cheese Escudero, gasgas na yung pagsasabing sa tamang forum haharap. At saka bakit nga ba? Tuwing may mga ganitong usapin sa Senado, ang sinasabi palagi, parang di naman nabago yan, ay sa proper forum kitang haharapin. Narinig na natin yan, di ba? Tapos nung nag-issue ng warrant ang korte, hindi rin naman nagpakita ron. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya. Sa ngayon, wala pa raw pahiwatig si Go sa Senado na balak niyang sumuko. Wala rin daw hold departure order laban kay Go. Naniniwala naman si Senador Win Gatchalian na may bisa pa ang Chinese passport ni Go na huling ginamit noong 2011 at posibleng gamitin ito para makapunta ng China. Itinanggi naman ni Go na may kinalaman siya sa umano'y death threats laban kay Gatchalian. Kasunod ito ng pag-report ni Gatchalian sa pulisya sa umano'y banta laban sa kanyang buhay na napanood niya sa isang video na kumakalat sa social media. Sinabi umano sa video na nagbayad ng 10 milyong piso si Go para umano patahimikin si Gatchalian at Hontiveros. Pero sabi ni Go, wala raw siyang kakayanan o intensyong manakit ng kapwa. Siya nga rin daw nakakatanggap ng mga banta at kinukundena niya ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sisimula na sa Agosto ang paghukay sa naipong burak at pagkukumpuni sa nasirang floodgate sa Navotas. Inaasahang matatapos agad yan para maiwasan ang mga mataas na baha sa Navotas at Malabon ngayong tag-ulan. Nakatutok si Joseph Moro. Pinipilit na makapasok, sisira na ang gate. Ang pilit na pagpasok ng barge na ito sa North Navotas Navigational Floodgate noong June 7 kahit binawalan na dahil low tide, nagresulta sa pagkasira ng floodgate. Bali ang ilang pyesa ng lifting arms nito at nakitaan ang mga sira sa iba pang bahagi nito. Dahil ang navigational gate ang nagkokontrol ng tubig na pumapasok sa karaniwan ng bahaing Navotas at Malabon. Kaya mas posibleng bahain ang ilang lugar doon, lalo kapag high tide. Major component po siya nung Kamanava Flood Control Project. Kahit nandyan po yung dike tsaka mga pumping station, kung sira po yung navgate, talagang papasok po yung tubig. Hamon sa pagkumpuni ng navigational gate ang panahon ng tag-ulan na nagbabanta ng pagbaha sa Navotas at Malabon. Sa 2 ng Agosto, sisimula ng dredging ng burak na naipon sa ilalim bago pa ang mismong pagkukumpuni ng navigational gate. Oras na malaman ng kabuuang pinsala, sisingilin ito sa kumpanya ng barkong sumira dito. And hopefully by August 17, operational na ulit siya. Yung 2 weeks, siyempre medyo pwede siya maapektuhan ng weather. Kung may papasok na bagyo, we're keeping our fingers crossed na during the repair, wala pong ganoong weather disturbance. Umaasa ang mga lokal na pamahalaan ng Navotas at Malabon na makukumpuni agad ang navigational gate bago sana tumodo ang tag-ulan. Sa ngayon pa lamang sa Malabon may hanggang 3,000 residente sa 4 na barangay ang apektado ng baha. Umaabot pa minsan ng tubig sa City Hall. Pag bumagyo na, madodoble yan. Kasi pati yung mga ibang kalyang hindi pa masyadong binabaha ngayon, magkakaroon ng agos ang tubig. Sa Navotas may 4 hanggang 5 barangay naman ang binaha noong una, pero pinakatinamaan ang barangay Tansa kung nasaan ang navigational gate. Hopefully, wag naman na sana mangyayari. Pero kung sumabay po yung bagyo, talagang mas marami pong apektado. Gumagana naman daw ang mga pumping station para makatulong sa pagbawas ng baha. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Posible uli ang rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Hanggang 60 sentimo ang inaasahang kaltas sa kada litro ng diesel.
Hanggang 70 sentimo naman ang posibleng rollback sa kerosene. Ang gasolina, posible namang hindi gumalaw o di kaya'y bahagyang tumaas ang presyo. Base yan sa 4 na araw na trading ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Kabilang sa dahilan ng paggalaw ng presyo sa merkado dahil sa pagbaba ng demand. Naglalakihang pumping station ang bagong nadiskubri ng mga otoridad sa muling pagsilip sa mga sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Kung di kakarampot, di raw nagbabayad ng water bill ang mga Pogo Hub. Nakatutok si Salima Rifra. Bukod sa scamming activities, illegal detention, kidnapping, torture, iba pang illegal na gawain, pati na underground tunnel, may iba pa palang kinukubling lihim ang Bafu compound sa Bamban, Tarlac. Nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang isang mega deep well pumping station sa bahagi ng mga dormitoryo. 2 palapag ang lalim nito, naglalakihan ng mga makina at may dambuhalang water reservoir na nagsusupply ng tubig sa buong compound. May koneksyon ng tubig sa local water district. Pero nasa 1,000 hanggang 3,000 lang yung binabayaran nila monthly. Kung titignan mo, napakalayo doon sa napakalaking lugar nila na kasyang tumira ang 3,000 hanggang 5,000 tao. Tapos may Olympic size swimming pool pa. Ang iniisip namin, yung resibo na yon is parang front niya lang nitong Pogo Hub na ito para sabihing nagbabayad siya ng water. Kasagsagan raw ng pandemya nang itayo ang compound ng Baofu Land Development Incorporated kung saan dating presidente si suspended Mayor Alice Guo. Sa ngayon, babalikan at ire-review raw ng LGU ng Bamban ang mga plano ng compound. Yung sa tubig, hindi namin makita doon sa plano, maybe baka makatago lang, reviewin namin uli. Pero as of walang naka-emphasize na linya ng tubig meron, kukuha nga sa concessionaire. Just investigate that running water. Ang mga lupa baka guguho dahil sa malaki po ang volume yata ang kinukuha nila. 5 underground deep well pumping stations rin ang nakita sa Lucky South 99 compound sa Porac sa Pampanga. Nadiskubre ang mga ito dahil walang bill ng tubig na dumarating sa Pogo Hub. Ganito kalakas yung ingay dahil ganun din kalakas yung paghatak ng tubig dito sa isa doon sa 5 pumping stations sa nadiskubre sa ilalim nitong Lucky South 99 compound dito sa Porac sa Pampanga. Nakita namin malalaking mga tangke, malalaking yung pump na yon at marami. Kaya doon kami nabahala. Kasi alam naman natin kung ano magiging resulta ng sobrang paggamit ng extract ng tubig sa ilalim ng lupa, babagsakan lupa. At yung lalo na to agricultural, hinihigop nito yung tubig sa labas para isupply sa kanila. Nakapag-inspeksyon na sa 2 Pogo Hub ang DENR at National Water Resources Board. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Porac LGU. Pero sa report ng NWRB, sinabing malaking volume ng tubig ang hinihigop ng 2 Pogo na walang kaukulang water permits. Sa laki ng mga makinang nakita natin, kaya nilang ubusin yung tubig sa paligid nito ng itong komunidad na to. Ang DENR patong-patong na violations ang nakita sa mga compound maski bago pa ma-raid ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Salima Rifra, nakatutok 24 oras. Hindi nagagamiting daanan para sa mga wheelchair ang rampa sa EDSA Busway Philam Station sa Quezon City. Ayon sa MMDA, papatagin na lang ito para sa mga senior citizen at ibang hindi kayang gumamit ng hagdan. Para sa mga person with disability, gagawa na lang daw ng wheelchair lift ang contractor sa loob ng 1 buwan at sagot na raw nila ang gastos. Matatandaang nag-viral at pinuna ang naturang rampa dahil matarik at delikado para sa mga PWD. Nagpang-abot ang 3 lalaki sa isang kalsada sa Tondo, Maynila kagabi. Patay ang isa matapos siyang barilin ng suspect na agad namang nakatakas. Nakaligtas naman ang isa pa. Nakatutok si Jomer Apresto. Kuha ito sa bahagi ng Masinop Street sa Tondo, Maynila pasado 10:00 kagabi. Kita ang lalaking nakaputi na bumaba ng tricycle.
pero tila napabalik siya nang makita ang isang lalaking naka-green. Maya-maya, bumaba naman ng tricycle ang isa pang lalaking nakaputi. Lumayo ang dalawa pero sinundan pa rin sila ng lalaking naka-green. Ang sumunod na eksena, sinuntok na ng isang lalaki ang naka-green na lalaki. Gumanti naman ang lalaking naka-green at binaril ang isa sa kanila bago tumakas. Ligtas naman ang isa pang lalaki. Kumakain po kami dyan, tapos po tumatakbo yung lalaking binaril. Tapos bigla po siyang natumba dahil po pinutukan po siya ng isa. Tinamaan daw sa kanyang pisngi ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Ayon sa barangay, hindi nila mga residente sa lugar ang sospek at biktima. Baka sa droga rin yan, sir. Maraming droga dyan sa kabila. Sa ngayon, hawak na ng MPD Homicide ang kaso at patuloy na hinahanap ang nakatakas na gunman. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Extra special ang upcoming episode ng hit kapuso sitcom na Pepito Manaloto. Tampo kasi rito ang real-life story ng Mrs. ni Bitoy at soon, isa sa mga anak niya ang mag-guest sa show. Makichika kay Aubrey Carampel. Thank you. Mahigit 14 na taon nang nagbibigay kasiyahan ang kapuso sitcom na Pepito Manaloto. Dala mo yung cellphone. Opo, nandito po. Pakitawagan mo nga to si Sunny Linggo-linggo, iba't ibang nakatutuwang kwento ang napapanood na karamihan daw ay based on true stories. Dahil sa tagal daw ng show, dito na nga raw nagdalaga at nagbinata ang mga anak ni Pepito at Elsa na sina Clarissa at Chito, played by Angel Satsumi at Jake Vargas. Si Jake hindi naman masyadong lumaki. Oo, nakita natin pero hindi naman masyadong lumaki. So, cute pa rin hanggang ngayon. Naka-reflect yung buhay ng hindi lang ng totoong cast ng Pepito Manaloto, kundi pati yung staff and crew, yung mga buhay nila, nare-reflect sa show minsan. Ngayong Sabado nga raw, kwentong golf ang itatampok nila na based on experience naman ng Mrs. ni Bitoy in real life na si Ayoy Bunagan. Yung wife ko, parang a few months back, naka-hole in one siya dun sa pinaglalaroan naming golf course. So it was inspired by that story at saka yung mga nakakatawang pangyayari behind that story. At abangan daw soon dahil mag-guest naman sa show for the first time ang anak ni Bitoy na si sparkle artist Brianna. Like father, like daughter nga raw dahil isi-showcase ni Brianna ang singing talent with Jake. Dati nang ginamit ng show ang kanyang original song na Ayoko Na. At ngayon, bagong song naman daw ang kakantahin niya sa sitcom. Before I got signed with GMA, yung Ayoko Na, boses ko lang po yung nailabas sa Pepito. So ayun, first time na boses pati muka yung makikita. So ayun, exciting. Pero ang twist, viral na video, parang sabi nung girl, blind date daw. Tapos literal na blind yung girl. Medyo nag-viral tong story na to, kaya inadapt namin into something na magiging statement. Kasi tungkol to sa isang bulag na hindi ibig sabihin na pag sinasabi dito sa episode na pagka may disability ka, hindi naman nawawala yung sense of humor mo. Para hindi rin daw masyadong kabahan. Hindi ako nag-direct sa kanya. Nasa second unit. Unang-una, baka mabigla eh. Alam mo. Tsaka syempre, alam ko na mas gusto niya yung makatayo sa sariling paa. Alam mo yun? Yung parang to make it on her own, hindi dahil anak ni Michael B. Yeah. Pareho kami ng objective. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.